Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan dyan, TV Manila. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa BGC at medyo chill-chill muna tayo yun. Para makarelax naman tayo. So ito yung unang araw ng ano natin, pasyal natin sa taong 2024. So ang topic natin ngayon for today's reflection guys. Kanino ka ba umaasa o kanino ka kumukuha ng pag-asa sa buhay mo, di ba? So ngayong pagpasok ng bagong taon, maraming pampaswerte, maraming good vibes, maraming tips, at kung ano-ano yung mga ginagawa ng tao para swertihin daw ngayong 2024. So kung tutuusin guys, walang ibang pag-asa kundi ang malaga ako guys, medyo maingay lang, pasensya na. So, walang ibang pag-asa kundi galing sa Diyos. Wait lang mo. Doon kayo harap. So, yan. Tumata mamaya papakita ko yung mga alaga ko. Diba? Kasi nakakita silang kapwa dog nila. Yun. So, ayon sa Roma guys, chapter 15 verse 13, ang sabi dito, nawa ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa, ang siya ring magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. And guys, napakalinaw, di ba? Sa Diyos natin iasa ang ating pag-asa, guys. Hindi sa pampaswerte, di ba? Iba, may mga ganyung pusa, di ba? May mga Buddha, may mga, kung ano-anong nilalagay nila sa kanilang bahay, lalo na nung medianoche, di ba? So, sa ngayon kasi 96% talaga ang mga Pilipino ayon sa survey, punong-puno ng pag-asa talaga. Ngayong 2024, hindi lang ngayon, kada bagong taon, talagang ang mga Pilipino, ah, mataas ang level ng pag-asa. Pero ang tanong dito, kaya ba itong tumagal? Baka naman na pagdating lang ng March, di ba? Nanlulupay-pay ka na, nanghihina ka na, dahil yung mga kahilingan mo, hindi natutupad. So, baka naman mamaya, hindi ka na rin tatagal, nawalan ka na ng gana sa yung negosyo, nawalan ka na ng gana sa trabaho mo, at nawalan ka na rin ng gana sa karelasyon mo. Asawa man yan, jowa, o mga kaibigan. So, depende sa'yo. So, yung ibig sabihin nito, yung pag-asa mo kasi, kung kanino nakaangkla, di ba? Yung pag-asa natin. Dito ba sa mga sa mga tao lang na napapakinabangan mo, di ba? Nakaangkla ba yung pag-asa mo sa taong tumutulong sa iyo? Nakaasa ba sa taong makapangyarihan sa iyo? Di ba? Na nagpo-provide ng mga kailangan mo at yung mga favor mo sa buhay. So, wala na pong ibang pag-asa kundi sa Diyos. Kahit mayaman yung tao, nawawalan din ng pag-asa. Hindi lang sa usapin ng kayamanan, minsan sa sitwasyon sa pamilya o sa iba pang mga bagay. Kaya ito ang ating paglinayan sa araw na to na ano man ang mangyari, ano mang estado ng buhay mo, naghihirap ka man ngayon, masagana man ang buhay mo, yung pag-asa natin ay dapat laging nakatuon lang sa Diyos at wala nang iba. Kasi hindi kumpleto guys kung yung pag-asa mo ay sa tao lang, sa pampaswerte lang, wala yan. Kasi nga, ang lahat ng yan ay galing naman sa Diyos. Lahat ng mga pag-asa natin sa buhay, galing lahat yan sa Diyos. Kaya huwag po tayong umasa na sa mga pampaswerte talaga. Dahil kung sino yung naglikha sa atin, siya yung tanging makakatulong sa atin, magbigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon, nawawalan ng pag-asa, lalo na sa may karamdaman ngayon, lalo na sa problema sa relasyon, at lalong-lalo na sa financial. So, sabayan mo ako guys sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, ikaw magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Hesus, tsak yun ay kanyang ipagkakalob sa iyo. Ano mga iyong kahilingan?
sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. So tayo po magdasal, Lord, i-bless niyo pong kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na sa buhay, bedridden na. At kung anumang uri ng karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, Lord. Uwi niyo po inyong mapagpalang kamay, haplusin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyon ngayong nagkasira-sira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pinuproblema, Lord, ng mga kapatid namin walang-wala. Tulungan niyo po sila, pambigay ng baon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa, at yung ano-ano pa mang mga gastusin. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.